Sinimulan na ng Japan ang pagtatapon ng treated radioactive water mula sa nuclear power plant sa Fukushima na sinira ng lindol noong 2011. Posibleng makarating ito sa bansa ayon sa isang eksperto. Nakatutok si JP Soriano. Ang tsunami na ito na dinulot ng isa sa pinakamalakas na lindol sa Japan noong 2011. Sumira sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, kabilang ang ilan sa mga nuclear reactor nito. Isa ito sa tinuturing na pinakamalalang nuclear accident sa kasaysayan. 12 taon na makalipas, ngayong araw, sinimulan na ng Japan ang pagtatapon ng treated radioactive water mula sa nasirang planta. Ang pagtitiyak ng gobyerno ng Japan sa mundo, mabusising inaral, na-treat at nakitang ligtas i-dispose o itapon na sa dagat ang mga tubig na ito. Kabuuang 1.3 million metric tons ng wastewater ang balak itapon sa karagatan, pero paunti-unti raw itong gagawin sa loob ng 3 dekada. Sa pahayag ng International Atomic Energy Agency o IAEA, pasado raw sa kanilang pagsusuri ang treated water mula sa Fukushima Daiichi. At ang treated nuclear water, halos wala raw radiological impact sa publiko at sa kalikasan. Malayo man ang Japan, sabi ng chemical oceanographer mula sa Marine Science Institute ng College of Science sa University of the Philippines, posibleng maapektuhan pa rin ang Pilipinas. Yung tubig kasi sa Pacific Ocean umiikot ito. So yung tubig na dumadaan sa Japan, aakyat muna yun sa north, sa pataas, no? And then babalik yun sa kabilang side ng Pacific, sa eastern side ng Pacific. Tapos dadali ng North Equatorial Current, dadaan ng Pilipinas. So yung mga directly na marirelease, hindi yun mararamdaman ng Pilipinas until bumalik yun, umikot yung tubig, pabalik sa atin. Kaya't kahit sabi ng IAEA na ligtas ang pinakawalang tubig, napakahalaga raw na ma-monitor ito. Kasi ang unang isla na tatamaan ay Catanduanes. So kailangan siguro merong monitoring station doon. So monitor mo yung accumulation ng radioactive isotope ng tritium sa mga isda, sa marine organisms, even sa food chain. Ang Department of Foreign Affairs sinabing titignan ng isyu na ito base sa pag-aaral ng siyensya o science at fact-based perspective. Prioridad daw ng gobyerno ng Pilipinas bilang isang archipelagic na bansa na protektahan ang marine environment o karagatan sa Pilipinas. Pero kinikilala raw nila ang technical expertise ng International Atomic Energy Agency. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.